Tayo kayo magpatuloy. Ngayon po babasa sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29. At ito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Isus sa gabing siya pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y mapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos sa mga hapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kain ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya kung sino mang kumain ng tinapay o umunod sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po ay lingkod at panalangin. O Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, ngayon kami po ay lubos na papasalamat muli ay pinagkaroon niyo po sa amin ang pagkakataon na ito upang alalahanin namin ang kadakilaan ng anak na si Kristo Jesus. Narito, Panginoon, hawak ng iyong mga lingkod, ang katas ng ubas, ang sumisimbolo sa dugo, at ang tinapay ng mga libadura na sumisimbolo naman sa kanyang katawan. Dalangin namin, Panginoon, ang mga bagay na ito ay paspasan niyo. At ang bawat sa amin na tatanggap, naway naging kalugod-lugod kami sa iyong harapan, at ipagkaloob niyo po sa amin ang mapatawaran ng aming pagkakasala namin nagagawa kami. Muli kayo po para sa amin na magpalakas ang iyong pananampalataya. Ito po ang aming sinasamo at dalangin sa ngalan po na iyong anak na si Kristo na tagapagligtas. Amen. Dadawa na po tayo para sa pambagan sa mga banal. Umuli babasa na ng talata sa 1 Corinthians 16 verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo kaya ninutos ko sa mga iglesia ng Galatia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, about sa inyo ay magpupod na magsimpan ayon sa kanyang giniginhawa upang huwag na gumawa ng ambagan o pagpareto. At tawilin po natin sa page 571. Page 571 po. Sowing in the morning. Ready? Sing. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall
pinagulog niyo po sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay at kalakasan na pinataglan po namin sa mga oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang mga salapi namin kayo pagkapagan. Naway magamit ito sa pagpapalaganap ng iyong Ebanghelyo, kayo din sa pagpapaulad ng bahay sa bahay, Panginoon. Nadalangin din namin, Panginoon, na makatulong ito sa ilang kapatid po namin na kailangan. Kayo din sa mga tauhan niyo, Panginoon, sa simbahan. Panginoon, nadalangin namin na pakaingatan niyo po kami sa lahat po na aming nagawa, sa aming mga negosyo at trabaho, na ikaw po, Panginoon, na mag-provide ng aming mga pangailangan sa mga taon-taon. Muli kami po humingi ng kapatawaran sa mga pagkakasala at sa mga bagay, Panginoon, hindi magsabi ng aming mga labi, ay patuloy po namin hinihiling at nakasalamat namin. Sa pangalan po na yung anak na si Kristo Jesus, na tagapagligtas, ngayon at pakailanman. Amen. Good morning po sa ating lahat. May nais po bang balita? Ang sa amin. Sige po. Babalikan ko lang po sana dahil dun sa lesson last week ni Brother Nelson, kung pwede po na magkaroon ng emergency meeting para lang sa mga officers, para lang po magkaroon ng kalinawan na dun sa gustong maging support para sa preacher base sa mga talatang binigay. Lalo din po kasi para ma-address yung concern ng mga nagtanong ng mga kapatid bakit umabot ng 2005 ang bawat preacher na magsasali at kayo para magsalita. Para magkaroon na po ng kaliwanagan. Opo. Hindi po natin naasahan na si Brother Willard dahil hindi makakarating, dapat kasama siya dito. Pero since andito po si Brother Bong, pinakamalayo po siya. Tuloy na po natin yung meeting tapos relay na lang po yung message kay Brother Willard and Brother Nelson. Today po, after the service. Saglit na lang. May nais po ang balita. Ito po sa atin.